Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong patungkol sa mga kababalaghan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Bago ko po tuluyang ilalahad at ibabahagi sa inyo ang kwentong ito, ay bigyang daan po muna natin ang ating mga magigiting at mahuhusay na kaibigan para batiin. Nakagaya ko, sila'y nagbabahagi din ng iba't ibang kwento ukol sa mundo ng kababalaghan. Tatawagin ko po ang ginagamit nilang pangalan para sa pagkakilanlan ng kanilang YouTube channel, at sila ay walang iba kundi sina ang palatandaan, ang manlalakbay na manunulat, daigdig ng sindak at lagim, ang mensahera, Deepred Mystery, ang sugo horror stories, Pinoy Kilabot Mystery. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Hinihiling ko po sa aking mga tagapagpakinig at sana'y bisitahin niyo po sana sila sa kanilang YouTube channel. At syempre sa nag-iisang sanggang dikit kong utol na walang sawang tumulong at sumuporta sa channel ko, kay Sir Jest. Maraming salamat po. Sana dalawin niyo rin siya sa tahanan niya. Ang pagkakilanlan po ng YouTube channel niya ay may pangalang Ang Manunulat Horror Stories. Sana po mga kaibigan, bisitahin niyo po siya sa kanyang YouTube channel at pagtatanghal, na nagbabahagi ng iba't ibang kwento ukol sa pangkababalaghan. Muli, Tol Jest, maraming salamat talaga sa iyo. Isingit ko din po itong espesyal nating mga kaibigan. Maraming salamat kay Ma'am Simple Mandy 31 at kay paring Adrian Ramos. Mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang kwentong ito. Halina at sama-sama nating tunghayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ko po sisimulan ng aking kwento, ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat, lalo na sa inyo Sir Spicy, dahil sa inyong programa at pagtatanghal, kung kaya't nabigyan din ako ng pagkakataong ibahagi ang aking karanasan. Ang kwento pong ito ay personal kong karanasan patungkol sa mga pangkababalaghan na sinapit ng aking buhay. Maaga po kaming nawalay ng nakababata kong kapatid sa aming mga magulang. Ang ibig kong sabihin, hindi kami lumaki sa poder nila. Lumaki kasi kami kila lula at lulo. Si nanay naman halos ginawa ng sariling bayan ang Maynila para magtrabaho upang matustusan lamang kami sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Si tatay naman sumama na sa ibang babae. Maaga kasi silang naghiwalay ni nanay gawa ng hindi sila magkasundo. Alam kong malaki din talaga ang pagkukulang ni tatay sa amin dahil wala itong pakialam pagdating sa sariling sambahayan. Mas inuuna pa ang inom, sugal at barkada. At minsan may napapabalitang meron din itong babae. Kaya hindi ko rin masisisi ang naging desisyon ni nanay. Nakipaghiwalay siya kay tatay. Alam kong pinili ni nanay iyon kaysa naman magmukha lang siyang tanga at kumuha lang ng martilyo at pinukpok sa ulo niya. Mas mainam na rin iyon siguro.
Tanggap ko ang lahat, total hindi rin namin dama ang kalinga ng isang tunay na responsabling ama. Matapos ang hiwalayang naganap sa kanila, hindi namin nadama ng kapatid ko ang kalinga ng aming mga magulang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bernie, at ito ang kabuuan ng aking kwento. At sa pamamagitan ng pagpapadala ng nanay ko at sa tulong din ng kanyang kapatid na tawagin natin sa pangalang Tio Roger, isang mangingisda, talaga namang hindi kami magkulang sa ulam sa araw-araw dahil sa mangingisda ito. Mababait ang lula at lulo ko na siyang naging padre di pamilya sa aming magkakapatid. Sa kanila namin nadama ang tunay na kalinga at pagmamahal na dapat ibigay ng isang magulang. At kahit amoy usok sa bahay ng sigarilyong magkaibigan at lakampana na siyang hinihit-hit ni Lula at ni Lolo, ay okay lang sa amin iyon. Sanay na kami ng kapatid ko. Pagdating naman ng gabi, nagiinuman sila ng tuba. Minsan, dinadalaw kami ng tiyo kong mangingisda na siyang nakababatang kapatid ni nanay. Binibigyan kami nito ng isda. Kahit doon lang umiikot ang aming buhay, masaya kaming magkakapatid. Ika nga sa kanta, simpleng buhay ay kay ganda, mayroong ngiti, mayroong saya, walang hindi magagawa, lalo na't simple ka, sama-samang magkaisa, kahit maging sino ka pa. Lahat ay di ba't kay dali ganyan ka lang sana. Sa tingin ko naman tama ang kantang iyon. Wala na kasing lulungkot pa kung sanay ka na sa kalungkutan. Kaya kahit anong darating na pagsubok, hindi ka na natitinag. Yung tipong sisiw na lang sa iyo ang lahat. Sanay ka na Yung sasabihin mo na lang na kaya mo kahit mahirap, ako pa. Taong 1992, isang araw, buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. May nagpakilalang doktor noon sa aming baryo at nagbabahay-bahay ang mga ito upang kumbinsihin at alukin ng bawat sambahayan sa aming baryo. Dalawa silang nagpakilalang doktor at bumibili sila ng dugo ng tao. Ayon pa sa pagsasalaysay nila, mas mainam daw umano kung mayroong tao na magboluntaryo ng kanyang dugo nang walang hinihinging bayad o kapalit, dahil mas malaking tulong umano iyon sa kanila para mapagkasya ang nalikom na punto para sa pagbili nila ng dugo. Wika pa nila, para daw iyon sa mga taong kapuspalad na nangangailangan ng dugo at hindi kayang bumili ng dugo para sa dialysis at iba pang uri ng mga sakit na kailangan ng dugo. Ipinresinta pa nito ang ilang mga dugo na kanilang nakuha na walang bayad at kita pa naming nakalagay lang iyon sa malaking galon na kanilang pasan-pasan. Nakadama din ako ng takot siyempre noong panahong iyon, lalo na nung sabihin nilang mas mabuti at mas mainam kung dugo ng mga bata ang kanilang makukuha dahil sariwa pa umano at mas makabubuti sa may mga sakit na nangangailangan. Dinig ko naman ang tugon ni Lula at Lolo matapos nilang sabihin iyon sa amin. Matapos iyon ay nagsalita naman si Lula at si Lolo. Ganon ba? Dugo ng matanda, bumibili din ba kayo? Kasi gusto ko rin ibenta itong dugo ko. May high blood kasi ako Gusto ko mabawasan ang dugo ko kahit konti lang sana. Ako din. Ibinibinta ko rin ang dugo ko. Bukod sa dugo
Bumibili din ba kayo ng balat ng matanda? Gusto ko sanang ibinta itong balat ko. Medyo makunat-kunat lang, pagpasensyaan nyo. Ipinresinta ni Lolo ang kanyang balat. Akala ko nga nagbibiro lang si Lolo noong pagkakataong iyon, pero galit na pala ito. Nalaman kong galit na ito dahil matapos iyon sabihin ni Lolo sa kanila ay tinitigan niya ang mga ito ng masama at nagwika pa na bagong hasa umano ang kanyang itak. Nakita kong tumawa pa ang mga doktor at sinabi sa Lolo ko na mali umano ang iniisip niya. Hindi daw umano sila ganon sa iniisip ng Lolo ko. Saglit na pumasok sa kusina si Lolo at dumakot ng asin at kumuha ng kapirasong bawang. Wika ni Lolo sa kanila kung hindi umano sila ganon sa iniisip niya sa kanila. Maari daw ba nilang abutin iyon? Inilahad ng Lolo ko ang palad niya na naglalaman ng asin at bawang. Tinitigan si Lolo ng masama ng dalawang doktor na sa halip na kunin iyon ay nagalit pa ito kay Lolo. Sa naging reaksyon ng mga doktor, tinitigan si Lolo ng masama ng dalawang doktor na imbis kunin ang inilahad ni Lolo sa kanila ay bigla na lamang pinapik ang kamay ni Lolo ng isang doktor na nakaharap niya at nakausap. Dahilan para matapon ang butil ng asin at kapirasong bawang. At nagwika ito kay Lolo na bastos at walang respeto. At sinabing matandang paurong umano ang Lolo ko. Doon na tuluyang nagalit din si Lolo sa kanila. Sinabi kong doon na nagalit si Lolo dahil matapos nitong ubusin at hit-hitin ang isang stick ng kanyang sigarilyo ay walang pag-alinlangan niyang pinitik iyon sa pagmumuka ng kausap niyang aswang na doktor. Galit na umalis ang mga aswang na doktor. Mabilis na lumipas ang buwan at mga araw. Naging maayos naman ang aming pamumuhay gaya ng dati. Normal at wala namang mga pangyayaring hindi maganda o kanais-nais. Subalit isang gabi nang magulat na lamang kapwa kami dahil habang nag-iinuman ng tuba si Lula at Lolo kasama na rin ang tiyo ko ay bigla na lamang humuni ng sabay-sabay ang mga tuko sa labas ng aming bahay. Nagtaka kapwa kami dahil bago ang pangyayaring iyon sa amin. Dinig namin ang huni sa isang malaking puno ng mangga. At yun lang ang unang pagkakataon na nangyari iyon. Nahintuan kapwa si Lolo at Tiyo at nagtinginan sila sa isa't isa. Makahulugan kung pagmasdan ang titig ng bawat isa sa kanila. Sa una hindi nila kapwa pinansin iyon. Ang ipinagtataka ko lang, kinuha kapwa nila ang itak at inilapag sa lamisa at nagpatuloy lang sila sa pag-iinuman ng nakahaing tuba at baog na pulutan. Kumahol bigla ang aso sa labas ng aming bahay. Matapos ang sunod-sunod na kahol ay umatumal na lang bigla ang aming alagang aso na tila ba nabahag ang buntot nito. Nagsalita si Lolo at sumigaw na tila ba'y meron itong pinaparinggan sa labas ng aming bahay. Nagsalita si Lolo na kung ano umano ang binabalak gawin ay gawin na at pumasok na lang umano sa loob kahit wag nang kumatok. Bukas umano ang pintuan para sa kanila at sinabi ni Lolo sa kanilang nakahanda na daw sila sa loob at wag na daw mahihiya pa. Kung gusto umano nila ng masarap na makakain, ipaghirapan umano nilang kunin dahil hindi umano sila basta-basta magpapakatay ng ganun-ganun na lang sa kanila. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Lolo. Pati na rin ang nakababata kong kapatid ay natakot dahil nakita kong mangiyak-iyak ito at nanginginig habang nakahawak sa akin. Si Lula naman ay pinapasok kami sa silid at wag na daw kaming tumayo sa pintuan ng silid ng kwarto. At sa kabilang banda at mabuting pagkakataon naman nairaos naman ang gabing iyon na nasa mabuti kaming kalagayan. Wala namang masamang nangyari.
Isang hapon at maulan-ulan, maagang uminom ng tuba si Tiyo at Lulu na ang oras marahil noong panahong iyon nasa alas 4 ng hapon. Maaga nilang napagpasyahang magdawat ng tuba dahil may plano pa itong manulo o mangilaw. Sa madaling salita, yung tinatawag na night hunting sa dagat. Manunulo umano sila ng tinatawag na kuday sa amin. Ito yung kamukha ng alimango pero mabalahibo ang mga galamay. Dahil mas madalas lumalabas ang mga ito pag tag-ulan sa butas. Upang may pang-ulam kami. Masarap kasi iyon lalo na kung gagataan. Matamis-tamis kasi ang sabaw nun at lasa. Sa totoo lang po kasi mga kaibigan masarap po talaga ang kuray. Masarap po talaga iyon. Naglalaway tuloy ako. Paborito ko po kasi yun ang kuday. Kaya nga nang marinig ko iyon mula sa kanila, masaya ako dahil makakain na naman ako ng kuday. Kuday po hindi po putatay. Matapos nilang maubos ang tuba ay kapwa na sila kumain, naghapunan at inihanda ang mga kailangang gamit na dalhin. Gaya ng balde at flashlight. Siyempre, hindi mawawala ang sigarilyo at itak. Madilim-dilim na rin bago sila nagpasyang umalis na siguro mag-aalas 7 na ng gabi. Isang pangyayaring na ipagtataka ko dahil matapos na makalabas ng bahay sila Tiyo at Lulu ay bigla na lamang ako nakarinig ng isang huni. At ito ay bago sa akin na kung ilalarawan at ihahambing ang huning iyon ay katulad iyon sa huni ng isang tuko. Pero iba po ito sa huni ng tuko. At kahit inaagaw ng tunog ng patak ng ulan ang tunog na iyon, talagang hindi ako pwedeng magkamali na ang huning iyon ay hindi pangkaraniwang huni. Huni ng isang elementong masama na namamatyag sa aming paligid noong pagkakataong iyon. Kinabahan ako bigla dahil ang tunog na iyon ay dinig kong sumusunod sa Tiyo at Lulu ko. Hanggang sa makalayo-layo na sila ay dinig kong sumusunod sa kanila ang huni at tunog na iyon na nakakatakot. Sinabi kong nakakatakot dahil iba talaga ang huning iyon. At ang mas nakapagtataka nga sa lahat ay sumusunod ito sa kanila. Ganun pa man, ikinawalang bahala ko iyon. Naisip ko baka naging guni-guni ko lang iyon. Makaraan pa ang ilang oras, hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. At nagising sa malakas na pagkatok at malakas na sigaw. Boses iyon ni Lolo at Tiyo na pinagmamadali kami nitong pagbuksan namin sila. Agad na bumangon si Lula at sinindihan ang lampara at tuluyang lumabas. Agad din naman akong sumunod kay Lula palabas ng silid. Nagtaka kami kung ano ang nangyari. Agad naman namin silang pinagbuksan. At pagbukas nga ng pintuan ay gulat na gulat kapwa kami ni Lula. Nang makita naming duguan si Tiyo at Lulu, tinambangan umano sila ng mga aswang at binumog. Ayon sa ginawa nilang pagsasalaysay base sa aking narinig. Papunta pa lang umano sila sa kanilang pupuntahan nang may maramdaman silang kakaiba dahil naramdaman nila na mayroong sumusunod sa kanila. Isa itong huni na hindi pamilyar sa kanila. Makaraan pa ang bawat saglit at ilang minuto na habang kasalukuyan silang naglalakad, na habang tinututukan ng kanilang bitbit na flashlight ang kanilang dinaraanan, ay mayroon na lamang silang nahagip na dalawang tao. Ito'y naglalakad at pasalubong sa kanila. At dahil medyo madilim at masilaw ang flashlight, kung kaya't hindi na nila umano inilawan ang mukha ng mga ito para makilala. Dahil isang insulto iyon sa tao kung iilawan nila sa mukha.
Dahil sadyang masilaw at masakit sa mata ang liwanag na nagmumula sa flashlight. Aninag nilang dalawang lalaki umano ito at parehong walang damit at kapwa basa sa ulan. Dahil umuulan-ulan noong mga panahong iyon. Pati nga sila Tiyo at Lulu ay basa din noong pagkakataong iyon sa malakas na ulan. At noong pagkakataong iyon ay nagpasadya na rin talaga silang maligo na lang sa ulan. Naisip nila marahil na ang dalawang lalaking iyon ay nanunulo rin kagaya nila. At nang tuluyan na nila itong makasalubong, agad naman daw nila itong binati ng maayong gabi bilang pagbibigay galang sa kanilang masasalubong. Gumanti daw ito ng tugon sa kanila at nagbigay galang din sa pamamagitan ng pagbati ng magandang gabi. Subalit nang tanungin nila ang mga ito kung saan nanggaling, ay hindi na daw sila pinansin pa ng mga ito at nagpatuloy lang sa paglalakad. Magulat na lang kapwa sila nang bigla na lamang silang tinaga at ang taga ay nagmula sa kanilang likod. Agad silang napalingon na habang pumipihit at isinasagawa umano nila ang mabilis na paglingon, ay ilang beses pa silang pinag-uundayan ng taga. Kapwa sila hindi nakaligtas sa pagtaga at kapwa din sila nagtamo ng sugat. Naramdaman kaagad kapwa nila ang dulot ng pagtaga na gumuguhit ang hapdi at kirot. Agad silang napalingon. Matapos makalingon ay nagbanggit sila ng katagang yawa. Dahil ang tumaga sa kanila ay ang dalawang taong nakasalubong nila noong sandaling iyon. Agad at kapwa napabunot ng itak si Lulu at Tiyo sa pag-asang maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Pilit nilang kinikilala ang mga taong iyon, subalit hindi nila makita ang itsura ng mga ito dahil talaga namang sadyang madilim noong sandaling iyon at sagabal din sa kanilang paningin ang bawat patak ng ulan. Sa tuwing tatama ito sa kanilang mga mata at dahil nga sa tagilid nilang sitwasyong iyon at para makaporma ay kapwa na rin nila binitawan ang kanilang bitbit na flashlight at binigyang tuon ang paghawak at pagporma ng kani-kanilang itak. Kita nilang patuloy silang pinagtatataga ng dalawang lalaki at kanila naman iyong sinasangga at sinasabayan ng paghataw ng itak. Ramdam nilang tumatama iyon sa mga kalaban, subalit nagtaka kapwa sila dahil parang hindi man lang ito nasasaktan at nasusugatan. Na habang isinasagawa ang pag-eskrima nila sa kalaban ay nagtaka na lang kapwa sila dahil unti-unting nag-iiba ang mga itsura ng mga ito na tila ba'y parang mababangis na hayop sa kagubatan. Doon napagtanto ni Lulu na hindi pala pangkaraniwang tao ang kanilang nakasagupa at kaya pala hindi umubra ang galing ni Lulu sa eskrima. Masingit ko lang po mga kaibigan, si Lulu po kasi ay makikitaan din ng galing sa eskrima o yung tinatawag na galing sa baston, na ang abilidad at galing ng Lulu ko ay itinuro lang din sa kanya ng kanyang amahin. Pati ang tiyo ko po ay marunong din sa eskrima, gawa ng naturuan din ito ng Lulu ko. Kung kaya't hindi sila ganun na lamang pipitsuging kalaban, talaga namang may kalalagyan ang makakasagupa nila. Sa puntong iyon, matapos nilang makita ang pag-iba ng anyo ng mga ito, ay nakaramdam sila kapwa ng takot dahil sa naging mga halimaw na ang mga ito. Sumigaw si Tiyo na tumakbo na lamang, kung kaya't naging hudyat para tumakbo ang dalawa. Subalit sa ginawa nilang pag-iwas at pagtakbo sa pag-asang makaiwas nga at makalayo sa dalawang malahalimaw na aswang, ay bigo sila pareho dahil bigla na lang umano sila natumba at may sumunggab mula sa likod nila.
naabutan pa rin pala sila ng mga aswang at muling dinumog. Sa tagpong iyon na habang nakikipagbuno sila at sinusunggaban ng mga aswang, ay pansin at kita nilang wala ng hawak na itak ang mga ito, na ang ginagamit na sa kanila ng dalawang malahalimaw na aswang ay matulis na pangil at mahahabang kuko. Di naglaon, buti na lang umano dala ni Lulo ang kanyang 29 balisong na gawa sa tanso. Pumasok sa isip ni Lulo na may balisong pala siyang dala. Habang nakikipagbuno sa aswang ay agad niya itong binunot at itinarak sa katawan ng aswang, dahilan para mapasigaw ang aswang sa sakit. Makailang ulit niya umanong itinarak iyon sa aswang na parang sasabunging manok na gumagarote mula sa ilalim, dahilan para lubayan siya nito. Kita niyang nanakbo palayo sa kanya ang aswang na iyon. Agad namang ibinaling ni Lulo ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng tiyo ko, subalit hindi niya ito nakita. Bagamat may sigaw siyang naririnig at boses iyon ng tiyo ko na tila ba'y nahihirapan at umiiri sa sakit. Maagap na tinungo ni Lulo kung saan iyon at kita nga niyang nakikipagbuno sa isa pang aswang itong si tiyo ko. Agad na tumakbo at tinungo ni Lulo iyon. At nang makalapit pa doon si Lulo, agad niyang tinalunan ang isang aswang na kumukubabaw sa tiyo ko upang dakmain niya ito at sungkitin ng balisong. Subalit magulat na lang si Lulo dahil bigla na lamang sumubsob ang mukha niya sa lupa nang hindi niya alam ang dahilan. Mula sa pagkasubsob, agad na bumangon si Lulo at tumayo ulit, subalit sa tagpong iyon ay wala na ang aswang na kumukubabaw sa tiyo ko. Naging maagap din pala ang mabangis na aswang na iyon. At tila nahuli si Lulo para matarakan din sana niya ng kargadang balisong. Linawin ko lang po sa inyo mga kaibigan, mas mainam pong gamitin ang tanso o bronseng balisong laban sa mga aswang dahil nagtataglay po ito ng sakit at hapdi pag naitarak sa katawan ng aswang, dahil po iyon sa bronse at tanso. Kontrapelo kasi ng mga aswang ang tanso at bronse. Ayaw na ayaw nila itong makita dahil masakit umano sa mata nila ang kislap nun, lalo pa kaya kung itinarak na sa katawan nila. Tungkol naman po sa itak, mainam lamang gamitin ang itak laban sa mga aswang kung ito'y naitaga mo sa lupa, dahil mula sa mantsang putik sa sugat ng aswang ay makakaramdam din sila ng sobrang sakit. Ang taglay ng putik sa sugat ng aswang na tinaga mo, ito'y matagal maghilom at humahantong pa sa kamatayan ng mga aswang. Mabilis na lumipas ang mga araw at panahon. Sa kabutihang palad naman, gumaling din kapwa si Lulo at tiyo ko. Pero naiwanan sila ng malaking piklat sa likod at ulo mula sa pagkakataga sa kanila ng mga aswang. Huli na nila nalaman na ang tumambang at nakasagupa pala nila ay ang dalawang nagpapanggap na doktor na bumibili ng dugo ng tao. Dahil ilang araw lang matapos mangyari ang pananambang sa kanila, isa umanong doktor ang namatay sa aming baryo at napag-alamang hindi ito taga sa amin at napag-alamang hindi din umano ito tunay na mga doktor. Ayon pa sa ulat at impormasyong nakuha namin, may pinatay na umanong mga bata ang dalawang doktor na ito at kinukuha nila ang dugo, puso, kidney at atay ng mga bata. Matapos hiwain ang tiyan ay itinatapon nila ang katawan ng mga biktima sa masukal na kagubatan. Hanggang dyan na lamang po ang siyang kwentong matagal ko na ding gustong maibahagi sa inyong programa at pagtatanghal, Sir Spicy. Maraming salamat po. Higit sa lahat, nagpapasalamat din po ako sa inyong mga tagapagpakinig at taga-subaybay. Ayan nga mga kaibigan, ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Bernie.
Sana po ay inyong nagustuhan at gaya nga po ng dati mga kaibigan. Kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Muli, maraming salamat mga kaibigan. Better luck next time. I love you.